At ang dami pong tumatawag dyan. Last year, ang sinervice namin dyan is 92,000 complaints. At tayo, mataas ho ang ating response rate dyan. Nakaka 98.7% ang ating pag-resolve. Karamihan po nito, Sec, are on overpricing. Overpricing or yung mga warranty po. Marami kasi sinasabi ng mga tindahan, 7 days lang, sa batas po, 30 to 60 days. Yung mga ganun po. So, kung may complaints po, tumawag lang po sila sa DTI Direct at 751-3330. Yes, Gob. Pag suriin mo sa kasaysayan ng ekonomiya ng Pilipinas, talaga yung abuse of market power nangyayari dahil yung consumer po ay mahina, hindi empowered. At nakikita ko ngayon sa DTI natin ngayon, klarong-klaro sa kanila ang balangkaso, ang structural approach. Yung pagtatatag mismo ng competition authority, ano yun? Competition authority? Yes, talaga isa sa pinakamalaki na nakikita ko na para yung consumer welfare ay mag-expand. Nakikita ko, Gov, na malaking incentive para sa nag-report na makarinig man lang ng feedback. Dito po ba sa inyong hotline na, Sec, kapag tumawag or nag-text, talagang makatanggap sila ng feedback from your office? So, merong nangyari? Kagabi lang nga meron akong kaibigan. Baka naman taga-Convergys yun. Hindi. Kagabi lang may kaibigan ako. Tuwan-tuwa nga daw siya dahil nag-file nga siya ng complaint na sa isang tindahan. Within 3 days daw po, may nag-text back sa kanya na sinasabi na natanggap yung kanyang complaint at pinoprocess po yung complaint niya at iniimbestigahan. At meron may ano ko sa'yo, kung bakit ang ordinaryong pamamayan, pag nabibigyan ng attention ng gobyerno, may infoboard kami sa Albay. Pag na-register ka dyan, kaso puro smart lang. Pag meron kami pinapadala, sabay-sabay. Yung lahat ng numbers na register doon. May bagyo bukas. Lahat so may sila. text blast, ano? Tapos pwede sila mag-text back. Okay, napakaganda. While it is important for us to check the excesses of businesses, sir, na para hindi nga umabuso, importante din pong ma-uplift sila para yung sabi ninyo, matulungan silang lumago at mag-export. Ano po ang ginagawa natin, sir, to move them from small, micro to large, dreaming, internationally competitive businesses? Yung, una po, sa pinakamaliliit, meron tayo tinatawag yung OTOP, One Town, One Product program. Meron tayong over 1,000 OTOPs nga, napakarami. So, tinutulungan po natin sa bawat municipality yung mga gumagawa po ng produkto niyan either through the assistance in design, assistance sa packaging po, assistance on how to run a business, at saka yung minsan nagdo-donate pa ho tayo ng equipment through DOST. Wala hong budget ng DTI, kaya kinakausap namin DOST na gumawa ho ng ganitong machine at i-donate po natin doon sa community para mapalago yung kanilang production. Sec, question lang po, ito innocent question. Hindi po ba ang may impression po kasi na yung OTOP, either bag, banig, or food processing, meron po ba talaga tayong nadidevelop through the OTOP na talagang magagandang produkto na pwedeng mabenta abroad? Marami silang best practice. 60% po ng OTOP, mga food products. Dahil natural ho yun dahil agricultural based ang rural economies natin. So marami ho food products. Marami ho, kailangan pang tulungan dahil wala pa doon sa international standard yung kanilang mga packaging at saka mga quality. Pero napakarami na po ng magagandang produkto. Nakita nyo ba yung mga latest designs ng banig? Opo. Pwede mo nang isabit sa dingding mo dahil parang artwork. Ang gaganda po. So, yun, ipopromote natin internationally mga products na gano'n. Sa furniture, marami tayo. Yung mga bamboo. Buhay pa ba yung item? Buhay pa po. Ginagawa natin na papalaksin natin. PDDC. Alam ko mga anak ni Imelda Product design, Kagaya ho yung ating furniture show, hiwalay-hiwalay ho last year. Yung Cebu may sarili, yung Pampanga may sarili. Pero alam mo yung OTOP sa Thailand, kaya hindi matalo-talo si Taksin. Nakabalik na naman, Dahil sa OTOP? Sa totoo lang. So, yung SITEM, gagawa tayo ng single Manila Fame sa October. Napakalaki ho. Sama-sama na po lahat ng ating furniture Kaya naman yung OTOP food at yung other products, ito yung tinatawag natin na may pagka-geographic indicator. Hindi magagaya. So, ibig sabihin, hindi ito makukompetensya ng mga cheap imports from other countries. Okay. Hingan ko lang ng mensahe si Secretary Domingo. Ano po ang mensahe natin para sa ating mga kababayan, sa inyong mga stakeholders? Sec, at ano pong maaasahan siguro for the next 5 years? Ano po ang pwedeng asahan ng ating kababayan sa DTI? Ang gusto ko palang mensahe, magtiwala po kayo sa kasalukuyang gobyerno nyo na pinangunguluan ni Presidente Aquino.
dahil napakaganda po na nakikita ko sa hinaharap natin sa susunod na mga taon. Ano? Malaki po ang kumpiyansa ng mga negosyante sa atin at nakikita nyo naman po sa ating GDP, sa ating mga foreign investment figures at sa ating export figures po. Lahat to, napakalaki ng mga itinaas po niyan. Kaya, napakaganda po, dadami po ang trabaho dito, magtiwala lang po tayo. Okay, yan po si Secretary Gregory Domingo. Kailangan daw pong mag-report kung meron kayong nababalita ang mga violation para matulungan ng DTI. At siyempre, gaya ng sabi ni Governor Salceda, nasa business sector talaga ang pag-create nitong mga negosyo na ito. Nandito pa rin po kami ni Governor at marami pa pong pag-uusap. Next up, yung ating NEDA Chief Secretary Paderanga sa pagbabalik ng Pilipinas natin. I know how smart the Filipino people are. I know how hard they work. I'm not sure there's any group of people anywhere in the world that work harder than Filipinos. Welcome back to Pilipinas natin. Narinig niyo po ba yung sinabi ni Secretary Hillary Clinton ng Amerika? We're smart and we're hardworking. Importante lang pong talagang makita natin sa ating mga buhay ang biyaya ng ating pag-hard work at yung ating smarts. Ano po? Napakaganda nung sinabi ni Secretary Domingo. So, ibig sabihin, kung smart ang tao, diligent ang gobyerno. Opo. Kaya yun ang buod talaga nung kay Secretary Domingo. First, sa paghahanap po ng investor, making the climate more friendly. So, create jobs, create business, create taxes. And number two is basically protektahan yung consumer. Lalong-lalo na sa globalization na halos, sabihin na natin, ang daming imported products. Importante po yung quality. At pangalawa, pagdating sa presyo, dahil mukhang sa globalization, lalong lumalaki at kumukonti yung players. Pero ito, Go, I don't know of any agency with a load of smart people and hardworking people than the NEDA. Talagang tatalino nito mga Akala taong ko provincial nandito. government of Albay. Pwede na rin po. Pero yung NEDA po, ang gagaling po ng mga tao dito. At they're led by an expert on economy and finance. At talagang matagal na po siya sa pagserbisyo at pag-aaral din ng ating ekonomiya. Kung sa Vatican, ito ang Pope. Socio-Economic Planning Secretary, Head of NEDA, Sir Secretary Cayetano Paderanga. Welcome to the show, sir. Yeah. At kasama po ni Secretary Paderanga, representative of the Philippine Chamber of Commerce, hardworking, equally smart, at sana nga po ay talagang maitulak yung ating business sector to global heights. Mr. Philip Romualdez, good morning, sir. Magandang umaga sa inyo. Okay. Sir, ang ating pag-uusapan with Secretary Paderanga ay itong mismong PDP, Gov. Ang gusto ko itanong kay Secretary Paderanga, Sec, ang akusasyon ng iba na walang ang plano itong administrasyon na ito. Pakipaliwanag po itong PDP at paano po ito nabuo. Magandang umaga po, Mark, at saka Governor Salceda and Philip. Si Mr. Romualdez po ay malaki po ang tulong sa amin sa NEDA, sa mga planning namin. Kaya dito siguro magta-thank you sa kanya, ako sa kanya. Napakainit po ng talakayan, kaya hindi na po ako nakapag-good morning sa taong bayan. So Pilipinas natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Yung Philippine Development Plan po natin, yan po, doon po ang kabuuan ng gusto nating gawin dito sa susunod na mga 6 na taon na sa Aquino administration, na pag-usapan na po ang pinaka-importanting mga haligi nito. Kaya idadagdag ko na lang po kung kailan-ilan. No? Ang trabaho po ng NEDA ay siya po ay
bantay o yung keeper ng Philippine Development Plan. Pero ito pong plano po, binuo po ito ng lahat ng mga sektor ng Pilipinas. Napakalawak po at saka napakakumpleto ng ating pong pag-uusap dito, yung consultation na ginagawa ng mga planning committees. Kaya po ako ay nagpapasalamat din kay Governor Salceda as RDC chairman po ng Region 5. He pushed the plan very strongly. Kaya po ay nakikita po ninyo, covered po natin kung ano talaga ang ating layunin dito sa susunod po na mga taon dito sa atin. Sec, ang nabanggit sa akin ng NEDA technical person ninyo, na unlike other plans na maraming sulat doon ay gawa ng NEDA, ito daw po ang contribution ng various planning sectors, buo na, and NEDA had to just put it all together. Talagang yung eagerness ng iba't ibang sektor ay naroon sa pagproseso nitong planong ito? Ito po ay ang NEDA po dito ay secretariat lang. Kami ay, kumbaga, masasabi mong collator, tigabantay lang kami ng kung saan ang inconsistencies, kung saan medyo salungat yung mga internal objectives, pinapakita lang namin at pinag-usapan. Ito po ay kasunod lang naman sa matagal ng programa ni President Aquino. Nung kampanya pa lang, ay mayroon na siyang social contract with the Filipino people. At pinaka-importante pong objective nito ay employment generation, yung pagbigay ng trabaho sa tao, at poverty reduction. At ito ay ginagawa natin through sinasabing inclusive growth na kung saan sama-sama po tayong umasenso lahat at walang maiiwan. Ito po ay importanteng objective ng ating administrasyon. Kaya kailangan po, pati po yung mga maiiwan sana, yung mga walang kapasidad na sumama sa karakter ng global growth ngayon, kung saan kailangan ng kapital, ay kailangan nating tulungan at para madala po natin sila lahat. So itong term po, Secretary, na inclusive growth, medyo napakaganda po niyang pakinggan, nasama-sama nga pong umasenso lahat. Pero sa isang political democracy, sa isang demokrasya, na talagang meron kang iba't ibang level ng kayamanan, iba't ibang level ng kaalaman at skill, posible po ba talagang sa paglago ay sama-sama lahat? Is this even possible? Pwede po yan sa karakter ng mga policies po na pipiliin natin. Kaya po, pati yung mga industriya, kung saan natin ipopromote po natin, ito po, importante yung target na yan. Yung target ng employment generation, kasi that's one of the biggest, yun ang pinakamalakas na para madala po natin lahat. At saka yung poverty reduction, hindi po natin kakalimutan. At kailangan sama-sama po lahat. Number one, Yes, Ko. nakailan na rin akong PDP. Po. Pero to talaga yung participation ng RDCs, yung Regional Development Council, daman-daman mo talaga. Ang masasabi ba natin, Nandun yung maraming konsultahan talaga na yung halos pinabasa sa amin yung social contract ni Noy. At tinisa-isa namin kung ano ang dating sa amin at ano naman yung gusto namin parating at para yung aming mga pangarap. Kasama, ang masasabi ko, yung mga pangarap ng mga ordinaryong Pilipino ay nandyan po sa PDP na yan. Na hindi mo masasabi kasi kung minsan parang ang PDP ay nagiging blueprint ng pangarap ng Pangulo. Hindi yung pangarap ng ordinaryong tao. Ang pangalawa dyan, first two things, lumago yung ekonomiya, 4.9%. Okay, hindi ganun kataas. Pero ilan po ba yung bumagsak na hunger? 1 million. Yung dati po ay nasa 21%, ngayon 15% na lang po ang nakaranas po ng gutom. Pangalawa, yung na-create na trabaho, 1.4 million jobs created. Ang 1 million doon, na hindi ko rin nakita pa noon, nasa private establishment. Ibig sabihin, hindi gobyerno. Hindi gobyerno. Tapos, ang salaried and wages, which means hindi siya self-employed. Yan po yung klase ng trabaho o jobs na inahanap at kahit sino pong mamumuno sa Pilipinas, yan po ang pangarap nila. Ibig sabihin, meron tayong na-experience na growth na hindi inclusive at ito yung pinipilit nating i-correct at sa tamang pag-prioritize ng mga proyekto? Kasi nakita po namin sa growth na naranasan natin yung halimbawa last 10 to 15 years. Lumago po yung yung GDP tumaas. Pero marami pong nagugutom at marami yung dumami yung poverty mahirap, reduction. dumami yung gutom. Naiiwan, Kaya kailangan masama natin sila. Mayroon pa pong sinabi si Governor Salceda kanina na uulitin ko.